Isipin po ninyo na kayo ay nakatayo sa harap ng pinto ng buhay at kamatayan. Inabot sa inyo ng doktor ang pinakabago at pinakamagandang plano ng panggagamot, isang pamamaraan na tinatawag na immunotherapy, na pinupuri bilang himala ng makabagong medisina na may kakayahang pagalingin kahit ang pinakamalulubhang kanser. Ngunit pagkatapos yumuko ng kaunti ang doktor at idinagdag ang isang nakakapanlumo at mabigat na salita, kaya lang ang pamamaraang ito ay tumatalab lamang sa 20% ng mga pasyente. Kung kayo ang pasyente o pamilya ng may sakit, ano ang mararamdaman ninyo? Ito ay ang sukdulan ng kawalan ng pag-asa, isang malupit na laro ng tadhana kung saan walang sino man ang gustong matalo. Magandang araw po, ako po si Dr. Victor Castillo. Sa loob ng mahabang panahon ng aking pagsusuot ng puting uniforme sa paglalakad ko sa mga pasilyo ng ospital mula sa emergency room hanggang sa intensive care unit ICU, napakaraming luha na ang nakita kong pumatak sa mga pisngi ng ating mga lolo-lola, tito at tita habang kaharap ang hatol na kanser. Palagi nating tinatanong sa ating sarili, bakit ang isang tao ay mahimalang nakakaligtas habang ang isa naman ay pumanaw, kahit iisang gamot at iisang plano ng panggagamot ang ginamit. Ngayong araw, ibubunyag ko sa inyo ang isang nakakagimbal na lihim ng mundo ng medisina. Isang lihim na wala sa inyong lahi o namamanang genes, wala sa inyong edad, kundi nakabaon sa isang tahimik na mundo, sa mismong loob ng ating katawan, ang ating bituka. Kung naghahanap kayo ng paraan para iligtas ang inyong sarili, para humaba ang inyong buhay, manatiling matalas ang isip at maging matatag laban sa sakit, mangyari po lamang na samahan ninyo ako hanggang sa pinakahuling salita ng artikulong ito. Nagsimula ang kwento noong taong 2017 nang ako at ang isang grupo ng mga kasamahan kong doktor mula sa iba't ibang panig ng mundo ay naimbitahan na dumalo sa isang malaking medical conference dito sa Manila na may temang pag-isipang muli ang kanser. Ang hangin sa loob ng bulwagan noong oras na iyon ay balot ng matinding tensyon at inaasahan. Ang bituin ng komperensya ng araw na iyon ay si Dr. Laura Santos, isang napakagaling na mananaliksik. Umakyat siya sa entablado at ipinakita ang isang pag-aaral na hanggang ngayon tuwing maaalala ko ay nagpapataas pa rin ng aking balahibo. Sinubaybayan niya ang 200 pasyente na may iba't ibang uri ng kanser na lahat ay nasa malubhang yugto na. Hindi sila ginamot gamit ang tradisyonal na chemotherapy o radiation na sumisira sa katawan, kundi ginamit sa kanila ang immunotherapy. Para mas madali ninyong maintindihan, ang immunotherapy ay hindi gumagamit ng lasong gamot para patayin ang cancer cells. Sa halip, nagsisilbi itong parang alarmang gigising sa mga natutulog na hukbo ng mga natural na immune cells sa inyong katawan. Bibigyan sila ng sandata at ituturo sa kanila ang daan para sila na mismo ang maghanap at pumatay sa mga tumor. Kapag naging matagumpay ang pamamaraang ito, ang resulta ay napakaganda na. Kahit ang tumor sa stage 4 ay pwedeng lumiit at tuluyang mawala, ibinabalik ang pasyente sa stage 0. Napakaganda, hindi po ba? Pero ang trahedya ay nasa mga numero. Ipinakita ni Dr. Laura na ang nakakaligtas buhay na therapy na ito ay nakakagising lamang sa immune system ng 20% ng mga pasyente. Sa natitirang 80%, ang kanilang immune system ay nanatiling manhid, paralisado at walang anumang reaksyon sa tumor na palaki ng palaki. Ang tanong na bumalot sa isipan ng lahat ng mga propesor at doktor na naroon ng araw na iyon ay saan nagmula ang pagkakaiba. Bakit namimili ang himala kung sino ang bibiyayaan? Hinalungkat ng research team ang lahat ng record. Tiningnan nila ang edad, hindi doon. Ikinumpara nila ang mga lalaki at babae, walang pagkakaiba. Sinuri nila ang mga dati ng sakit tulad ng diabetes, high blood at sakit sa puso, wala ring sagot. Sinuri pa nila ang DNA at genes ng mga pasyenteng ito sa pinakamalalakas na supercomputer, pero hindi rin genes ang sagot. Sa gitna ng matinding pagkalito,
nagdesisyon si Dr. Laura na tumingin sa isang lugar na hindi gaanong pinapansin ng mga dalubhasa sa kanser noon, ang gut microbiome o ang komunidad ng mga mikrobyo sa bituka. At doon na nabuksan ang nakatagong lihim. Ang nag-iisang pagkakaiba, ang pinakamalinaw at walang dudang pagkakaiba sa pagitan ng mga nakaligtas at ng mga pumanaw ay umiikot lang sa isang maliit na mikrobyo na tinatawag na Akkermansia. Ang mga pasyenteng maganda ang naging reaksyon sa immunotherapy yung mga paliit. Nang paliit ang tumor hanggang sa mawala ay may napakaraming populasyon ng Akkermansia sa kanilang bituka. Sa kabilang banda, ang mga pasyenteng tahimik ang immune system at hindi tinablan ng gamot ang kanilang bituka ay walang-wala ni isang bakas ng mikrobyong ito. Nang lumabas ang graph na iyon sa malaking screen, sobrang tahimik ng buong bulwagan. Sinasabi ko po sa inyo, dinig na dinig ko ang gulat at pagbuntong hininga ng mga iginagalang na propesor sa tabi ko. Isa itong matinding pagkabigla na yumanig sa pundasyon ng medisina. Ibig sabihin, ang kalusugan ng bituka ay hindi lang simpleng kwentuhan sa kanto na tipong kumain ka ng yogurt para madaling matunawan. Hindi po. Ang komunidad ng mikrobyo sa bituka ay usapin ng buhay at kamatayan. Hindi lang nito pinapaginhawa ang kabag. Ito mismo ang nagdedesisyon kung mabubuhay tayo o mamamatay kapag humarap ang katawan sa mga cancer cells. Nang malaman ang kahalagahan ng mikrobyong Akkermansia na ito, isang panibagong tanong ang sumabog sa isip ko at sigurado akong sa isip din ninyo ngayon, paano natin ito maipapasok sa ating katawan? Ito po ang espesyal dyan. Hindi po kayo pwedeng pumunta sa botika para bumili ng kapsula na may buhay na Akkermansia at inumin ito na parang ordinaryong probiotics. Napakasela ng mikrobyong ito, hindi sila pwedeng mabuhay sa loob ng mga gawang pabrika na kapsula. Ngunit napakagaling ng pagkakadisenyo ng may kapal. Kahit hindi ninyo pwedeng direktang kainin ang Akkermansia, pwedeng-pwede ninyo silang patabain at paramihin mismo sa loob ng inyong tiyan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng pagkaing pinakagusto nila. Kailangan ko po ang inyong munting tulong. Napapansin ko po sa mga mensahe at komento mula sa mga nanonood at nagbabasa ng aking mga payo na hindi nila namamalayan na hindi pa pala sila nakasubscribe sa ating channel. Maaari po bang paki-check ninyo ngayon kung nakasubscribe na kayo? Libre po ito. Aabutin lang ng 2 segundo at makakatulong ito para maabot ng channel na ito ang mas maraming taong katulad ninyo, mga taong naghahanap ng tunay at totoong impormasyon sa kalusugan na nakabase sa siyensya. Ngayon, pag-usapan natin kung paano pakakainin ang hukbong ito na nagpoprotekta sa inyong buhay. Lumalabas na ang Akkermansia ay gustong-gustong kumain ng tinatawag na mucin o ang malapot na uhog na inilalabas mismo ng dingding ng ating bituka. Kapag naglabas ng ganitong mucus ang bituka, lalapit ang Akkermansia, magpapakabusog, mabilis na dadami at gagawa ng isang matibay na harang para protektahan ang ating immune system. Paano natin mapaparami ang inilalabas na mucus ng bituka? Ang susi ay nasa mga polyphenol na matatagpuan sa mga napaka-ordinaryong pagkain. Una ay ang granada, pomegranate at purong katas ng granada. Ang malalim na pulang kulay nito ay may mga sangkap na napakagaling mag-udyok sa bituka na gumawa ng mucus. Sumunod ay ang pinatuyong cranberries. Tandaan po ninyo, pinatuyong cranberries ang ipinapayo ko imbes na juice nito. Ang cranberry juice ay madalas sobrang asim at para matakpan ang asim na iyon, nilalagyan ito ng mga kumpanya ng napakaraming puting asukal. At ang asukal ay paboritong pagkain ng kanser. Kumain na lang kayo ng kaunting dried cranberries bilang merienda. Sumunod ay ang katas ng Concord grapes o yung mga maiitim at violet na ubas. Kung noong bata kayo ay nakakain kayo ng gummy candies na amoy ubas, iyon po ang eksaktong amoy ng ubas na ito. Ang itim na ubas ay may makapal na balat na punong-puno ng polyphenol na sobrang ganda para sa pagdami ng Akkermansia. Ang mas espesyal pa sa ating kultura ng pagkaing Asyano
At dito sa Pilipinas, may mga pamilyar na panimpla na may kahanga-hangang katangian. Nakakain na ba kayo ng siomai xiaolongbao o dumplings sa mga Chinese restaurant? Sa tabi ng umuusok na dimsum ay laging may maliit na platito ng malapot na itim na suka black vinegar. Ang tradisyonal na black vinegar na ito, kapag pumasok sa tiyan, ay napatunayan sa siyensya na nagpapayabong ng husto sa akkermansia. At kung kayo ay mahilig sa maanghang, binabati ko kayo. Ang mga tinadtad na siling labuyo na inilalagay ninyo sa mami o lugaw ay hindi lang pampagana kundi isang napakagandang pataba para sa komunidad ng mikrobyo sa inyong tiyan. Ang purong katas ng sariwang peach o kahit mga lokal na prutas natin na mayaman sa polyphenol ay kasama rin sa mahalagang listahang ito. Sa pamamagitan ng matalinong paghalo ng granada, itim na suka ubas o sili sa inyong pang-araw-araw na pagkain, hindi ninyo namamalayang nagtatayo na kayo ng isang matibay na kuta ng immune system na hindi matutumbasan ng kahit anong mamahaling gamot. Hindi tumigil dyan ang siyensya. Kamakailan lang inilagay ng mga mananaliksik ang akkermansia sa ilalim ng electron microscope at nadiskubre nila ang isang nakakagulat na bagay. Nakabalot sa labas ng mikrobyong ito ang isang molekula na tinatawag na p-siyam. Tandaan ninyong mabuti ang pangalang ito. Napakahiwaga ng molekulang siyam na piso dahil kahit durugin pa ng mga siyentipiko sa laboratorio ang akkermansia hanggang sumabog sa milyon-milyong piraso ang mga pirasong iyon na may siyam na piso na lumulutang sa bituka ay nananatili pa rin ang kakayahang magpagaling. Hindi sila namamatay. At alam nyo ba kung ano ang trabaho ng P9? Habang lumulutang sa bituka, pinipindot ng P9 ang isang biological na switch na pumipilit sa bituka na maglabas ng napakaraming hormone na tinatawag na GLP, isa sa napakanatural na paraan. Sino mang nakikipaglaban sa type 2 diabetes o labis na katabaan obesity ay siguradong pamilyar sa GLP-1. Ito ang hormon na kumokontrol sa asukal sa dugo, nag-aayos ng metabolismo, nagbibigay ng pakiramdam ng pagkabusog at tumutunaw sa mga nakakalasong taba sa loob ng tiyan visceral fat. Kumikita ng bilyon-bilyong dolyar ang mga kumpanya ng gamot sa pagbebenta ng mga ineksyon na gumagaya sa GLP-1. Nakakamangha ang ating katawan ay mayroon palang sariling libre at natural na pabrika ng GLP-1. At ang nagpapatakbo sa pabrikang iyon ay walang iba kundi ang akkermansia na pinakakain lang natin ng ilang kutsara ng itim na suka o kalahating granada araw-araw. Kapag pinag-uusapan ang kalusugan ng bituka, madalas kong hiramin ang imahe ng sikat na Tubataha Reef sa Palawan para ipaliwanag sa aking mga pasyente. Isipin ninyo na ang inyong bituka ay hindi lang isang tubo na walang buhay, kundi isang napakakulay at tropikal na dagat kung saan 39 na trilyong buhay na nilalang ang mapayapang magkakasama. Ang isang malusog na coral reef ay magsisilbing makina na naglilinis ng mga lason at nagpapababa ng pamamaga sa buong katawan. Ang pamamaga ay ang tahimik na mamamatay tao, ang mitya na nagsisimula ng sakit sa puso, arthritis at kanser. Kapag balanse ang ekosistema, tinutulungan din kayo nitong ayusin ang metabolismo, labanan ang pag-ipon ng taba sa tiyan panatilihing perpekto, ang epekto ng insulin, pigilan ang pagtaas ng asukal, pagkatapos kumain at kinokontrol pa nito ang mga hormon para mapanatili kayong kalmado at matalas ang isip. Ngunit ang ekosistemang ito ay napakasilan. Kung magmamaneho kayo ng barkong puno ng nakakalasong kemikal at itatapon ito sa coral reef, mamamatay ang mga isda, puputi ang mga bahura, at tuluyang masisira. Iyan eksakto ang ginagawa natin sa ating katawan kapag kumakain tayo ng sandamakmak na ultra-processed foods, mga fast food na babad sa preservatives, artificial emulsifiers, at puting asukal. Kahit ang mga nagsasabing sila ay vegetarian, ay pwedeng magkamali ng matindi. Ang isang piraso ng veggie meat na gawa sa inilutong GMO na toyo soy binabad
sa dosenang chemical na pampalasa at pinirito sa murang mantika sa pabrika ay sa totoo lang isang time bomb na sumisira sa bituka. Ang pagkain ng gulay ay mabuti, pero dapat ay whole foods, mga sariwa at luntiang gulay, mga prutas at lamang ugat na may bahid pa ng lupa na binili natin sa mga magsasaka sa palengke at mga buto nuts na hindi dumaan sa matinding pagpapaputi at pagproseso. At para maprotektahan ng buo ang coral reef na yon at makabuo ng harang laban sa paninira ng katandaan, hindi natin pwedeng kalimutan ang isang napakagandang nutrisyon, ang omega-3. Ipinakita ng mga malalaking pag-aaral sa medisina ang isang numerong gumulat sa mga sayentipiko. Kung simula ngayon, magdadagdag kayo sa inyong ulam ng 1 hanggang 2 serving ng isda at seafood kada linggo, mapapahaba ninyo ang inyong buhay ng 4.7 na taon. Opo, tama ang narinig ninyo. Halos 5 taon ng buhay ang inyong mabibili sa pamamagitan lang ng ilang beses na pagkain ng isda. Maraming tito at tita ang nagtatanong sa akin, "Dok, gaano ba karami ang isang serving?" Hindi naman ako pwedeng magdala ng kilatisan ng timbang sa palengke. Natatawa akong sumasagot, "Ibukan nyo lang po ang inyong palad. Ang isang hiwa ng salmon tamban herring o tanig/alumahan mackerel na kasinlaki ng inyong palad at kasing kapal ng isang deck ng baraha, iyan po ang perpektong isang serving." Ang isang maliit na hiwa ng isda na iyan na ipinrito ng bahagya sa bawang at olive oil ay magpapasok sa inyong katawan ng saganang ilog ng omega-3 na nagpapakinis sa inyong mga ugat, pumapatay sa pamamaga sa utak, at nagpapalakas ng husto sa inyong resistensya. Kung kayo po ay strictly vegetarian, huwag mag-alala. Pwedeng-pwede kayong kumuha ng omega-3 mula kay Inang Kalikasan sa pamamagitan ng flaxseed chia seeds o walnuts. Kaya lang, dahil ang istruktura ng omega-3 sa mga halaman, tinatawag na ALA, ay kailangan pang dumaan sa proseso ng katawan para maging EPA at DHA na katulad ng sa isda, kailangan ninyong kumain ng medyo mas marami nito. Para patunayan ang lakas ng kombinasyon ng isang malusog na immune system at tamang nutrisyon, gusto kong ikwento sa inyo ang naging buhay ni Aling Maria. Pinalitan ko po ang pangalan para sa kanyang privacy. Si Aling Maria ay isang masayahing babae hanggang sa araw na matanggap niya ang nakakakilabot na balita. Siya ay may glioblastoma, isa sa mga pinakamalupit at pinakaagresibong uri ng brain cancer sa utak sa kasaysayan ng medisina. Base sa estadistika ng mga doktor, walang nakakaligtas ng higit sa 1 o 2 taon kapag tinamaan ng sakit na ito. Ngunit ngayon, habang nakaupo ako at nagbabahagi sa inyo si Aling Maria, ay nasa 7 taon na niya mula nang ma-diagnose at ang MRI scan ng kanyang utak ay malinis na malinis at wala nang anumang bakas ng cancer cells. Paano siya nakatakas sa kamatayan? Hindi sumuko si Aling Maria. Gumamit siya ng isang napakahigpit na pamumuhay na laban sa pamamaga anti-inflammatory lifestyle. Pinangalagaan niya ang kanyang bituka sa pamamagitan ng whole foods at gumamit siya ng isang espesyal na peptide vaccine na nagpalakas ng husto sa sariling immune system ng kanyang katawan. Ang kwento ni Aling Maria ay isang parola ng pag-asa, nagpapakita na sa hinaharap kaya nating talunin kahit ang mga pinakakinatatakutang sakit sa medisina. Ngunit kahit pa may himala ang paggagamot ay palaging may kasamang matinding sakit sa katawan at emosyon. Isang matandang propesor ko noon ang nagturo sa akin. Ang pinakamagaling na doktor ay ang doktor na hindi na kailangang magreseta ng gamot. Mas matalino at mas payapa ng libu-libong beses kung alam natin kung paano pigilan ang sakit mula mismo sa ating kusina para hindi na natin kailangang tumuntong sa masakit na labanan ng chemotherapy o radiation. Paglagpas ng edad 50, ang pinakamalaking takot ng marami sa atin minsan ay hindi ang paninikip ng dibdib o ang pananakit ng tuhod tuwing umiiba ang panahon. Ang pinakamalalim at pinakamalupit na takot ay ang pagtataksil ng sariling alaala. Ito yung pakiramdam ng pagkaligaw sa isang kanto sa hapon dahil hindi mo na matandaan ang daan pauwi.
Ito yung blangkong tingin sa sariling apo na araw-araw mong kinakarga o ang kawalan ng kakayahan na alalahanin ang pangalan ng isang lumang kaibigan dahil nawawala ang mga salita sa isip mo. Ang kakayahang mag-isip ang linaw ng utak ang pinakabanal na patunay na tayo ay buhay. Ang nawalang susi ng bahay ay pwedeng ipagawa ulit, pero kapag ang mga alaalang bumuo sa buhay ng isang tao ay nabura, isa itong matinding trahedya. Sa loob ng maraming dekada noong kaming mga estudyante pa sa medisina ay pumapasok sa anatomy lab, itinuturo sa amin ang tungkol sa isang napakahabang ugat ng nervyos nerve na tumatakbo mula sa ilalim ng bungo, dumadaan sa lalamunan, tumatawid sa dibdib at nakabaon ng malalim sa tiyan at maliit na bituka. Ito ang vagus nerve o nervyos na vagus. Dati naniniwala ang mga doktor na ang ugat na ito ay linya ng utos mula sa utak pababa sa tiyan para tunawin ang pagkain. Ngunit binaliktad ng makabagong siyensya ng ika-21 siglo ang mga aklat sa medisina mula 80% hanggang 70% pala ng mga impormasyon sa biological cable na ito ay hindi galing sa utak pababa sa tiyan. Ang mga signal ay galing sa tiyan pataas sa utak. Ang ating bituka ay hindi lang isang makinang tanggap ng tanggap. Ito ang pangalawang command center. Patuloy itong nagpapadala ng mga ulat at mensahe sa utak bawat segundo. Ito ay nagbubukas ng bagong panahon sa pag-iwas sa pagtanda ng utak. Ang talas ng isip sa katandaan ay hindi lang nakadepende sa galing ninyong mag-chess o mag-solve ng crossword puzzle. Ang direksyon ng kalusugan ng inyong utak ay direktang hinuhubog ng komunidad ng mga mikrobyo na nabubuhay sa inyong bibig at sa inyong bituka. Ang anumang pamamaga, anumang kaguluhan sa komunidad ng mikrobyo dahil sa maling pagkain ay agad na magpapadala ng babala sa utak, magdudulot ng brain fog, paglabo ng pag-iisip at magpapabilis sa pagkalimot o Alzheimer's. Sa kabilang banda, kapag mapayapa ang bituka, magiging kasing linaw ng maaliwalas na kalangitan ang inyong utak. Ang pag-aalaga sa bituka ay hindi lang para sa mga middle-aged na laging sinisikmura, may acid reflux o irritable bowel syndrome. Ito ay mahalagang misyon ng kahit sinong tumatahak sa huling bahagi ng buhay at nagnanais na panatilihing buo ang kanilang kaluluwa at mga alaala. At kapag pinag-uusapan ang mahiwagang koneksyon sa pagitan ng bituka at utak, may isang karakter na hindi pwedeng hindi parangalan, ang mikrobyong Lactobacillus reuteri. Ang pagkabuhay at paglalakbay ng good bacteria na ito sa katawan ng tao ay nagtataglay ng kagandahan ng isang dakilang kwento tungkol sa pagmamahal ng isang ina at ang perpektong disenyo ng may kapal. Ang Lactobacillus reuteri ay dating pamilyar na nakatira sa bituka ng ating mga ninuno. Ngunit sa paglipas ng nakaraang siglo, dahil sa walang habas na pag-inom ng antibiotics at ang sobrang pag-sterilize ng mga pagkain sa pabrika, ang mahalagang pamilya ng mikrobyong ito ay pinatay at unti-unti nang nawawala sa katawan ng modernong tao. Gayunpaman, ang himala nito ay patuloy na nagniningning, lalo na sa panahon ng pagbubuntis ng isang babae. Maniniwala ba kayo na kapag ang isang buntis na ina ay pumasok na sa ika-8 buwan, ang Lactobacillus reuteri na nagtatago sa pinakamalalim na bahagi ng malaking bituka colon ay biglang kakapit sa mga white blood cells at sasabay sa daloy ng dugo ng ina na parang sumasakay sa isang bus. Ang biological na bus na ito ay dadaan sa puso, aakyat sa dibdib at titigil ng eksakto sa mga daluyan ng gatas sa mga suso ng ina. Ang mikrobyong ito ay tahimik na hihiga roon at matiyagang maghihintay sa araw na isilang ang sanggol. Kapag umiyak na ang munting anghel at uminom ng kanyang mga unang higop ng colostrum, unang gatas ng ina, hindi lang nutrisyon ang ibinibigay ng ina sa kanyang anak, kundi nagpapabuhos din siya ng isang talon ng milyon-milyong Lactobacillus reuteri, diretso sa bibig ng bata. Ang mga mikrobyong ito ay bababa sa maliit na bituka at magtatayo agad ng harang ng immune system para sa bagong buhay sa mismong unang mga sandali ng kanyang pagharap sa mundo.
Ang katalinuhan ng kalikasan ay hindi talaga maabot ng imbensyon ng tao. Paano nalaman ng isang mikrobyong walang mata at walang utak ang eksaktong direksyon mula sa bituka papunta sa utong ng ina? Ito ay biyaya ng may kapal. Ngunit para sa ating mga matatanda, na ano ang kahalagahan ng Lactobacillus reuteri? Nalaman ng mga siyentipiko na kapag nagdagdag tayo ng mikrobyong ito sa pamamagitan ng mga fermented foods, buro/fermented, papasok sila sa bituka at magpapadala ng mga matatamis na senyales sa ating utak para pilitin itong maglabas ng isang kemikal na tinatawag na oxytocin. Tinatawag ng medisina ang oxytocin na love hormone o hormone ng pakikipagkapwa. Alalahanin ninyo ang sandali na kayo ay nakatayo sa airport at nakita ninyo ang inyong anak na matagal nang nagtatrabaho sa malayo na naglalakad palabas bitbit ang bagahe. Tumakbo kayo, yinakap siya ng mahigpit at inamoy ang buhok na matagal ninyong namiss. Isang alon ng init at kaligayahan ang bumalot sa inyo na halos magpaiyak sa inyo. Iyan mismo ang oxytocin na dumadaloy sa inyong dugo. Lumalabas din ang oxytocin kapag nagbibigayan ng malalim na halik ang mag-asawa, kapag kinakarga natin ang ating bagong silang na apo o sa kaligayahan ng mga nag-iibigan. Ang hormone po na ito ay hindi lang nagbibigay ng kaligayahan, kundi pinapagaling din nito ang mga sugat sa ugat ng dugo, pinapakalma ang stress sa nerbiyos, at pinapababa ang blood pressure. Ang mga matatandang nag-iisa at malungkot ay kadalasang may mas maikling buhay. Sa kabilang banda, kapag nariyan ang Lactobacillus reuteri para udyukan ang paglabas ng oxytocin, araw-araw tayo bilang tao ay palaging maghahanap ng pagmamahal at koneksyon sa komunidad, gaganahan tayong makipagkita sa mga kaibigan at makipagkwentuhan sa mga anak at apo. Ang kakayahang makipagkapwa-tao ang pinakamalakas na gamot pampahaba ng buhay para hindi lumiit at manghina ang utak natin sa lungkot ng pagtanda. Gintong aral. Mga minamahal kong lolo, lola, tito at tita, habang dahan-dahang lumilipas ang mga tahimik na oras ng gabi, hayaan ninyong magpahinga ang inyong mga isipan. Ang mga impormasyong medikal, ang mga mikrobyo o ang mga immune system na pinag-usapan natin ay hindi mga tuyong teorya para takutin kayo. Ito ay mga bulong mismo ng inyong katawan. Ang buhay ay isang mahabang paglalakbay, at sa pagtuntong natin sa dapit hapon ng buhay, ang ating katawan ay parang isang lumang bahay na may mga gasgas ng panahon. Ngunit huwag na huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugan ng pagsuko, at ang sakit ay hindi ang katapusan. Sa loob ninyo ay may isang kahanga-hangang ekosistema, isang hukbo ng mga hindi nakikitang mikrobyo na araw at gabing nagtatrabaho na sabik na pagalingin at protektahan kayo. Ang kailangan lang nating gawin ay bigyan sila ng pagkakataon sa pamamagitan ng matatalinong desisyon sa ating kusina, isang dakok ng berries, isang hiwa ng isda mula sa dagat, kaunting suka, at ang pag-iwas sa mga artipisyal na pagkaing gawa sa pabrika. Ang kakayahan ng katawan na pagalingin ang sarili ay mas malakas kaysa sa ating inaakala. Mahalin ninyo ang inyong sarili, pahalagahan ang buhay na ibinigay ng may kapal, dahil ang bawat paghinga, ang bawat malinaw at matalas ninyong ngiti ay isang walang kasing halagang kaligayahan para sa inyong pamilya. Kung ang mga ibinahagi ko ngayong gabi ay nagbigay sa inyo ng kapayapaan at karagdagang kaalaman, mangyari po lamang na mag-iwan ng komento sa ibaba. I-click ninyo ang subscribe para patuloy tayong magkita, at huwag kalimutang i-share ang artikulong ito sa inyong mga kaibigan at kapamilyang nakatatanda na nangangailangan ng gabay sa kalusugan. Ako po si Dr. Victor Castillo, hangad ko ang inyong mahimbing na pagtulog at ang inyong paggising bukas na puno ng panibagong lakas at pag-asa. Maraming salamat po.